Bakit sa South Korea napatigil nila ang kanilang martial law at na-impeach pa ang kanilang presidente, habang sa Pilipinas ay umabot sa atin ng 14 na taon? Isang salita, institutions. Ang South Korea ay may tinatawag na strong, inclusive institutions. Ibig sabihin nito, nag-i-include ng mga tao ang kanilang sistema, ang kanilang judiciary, legislature, to civil society ay malakas at kayang magtaguyod ng pananagutan sa gitna ng authoritarian rule. May mga sapat na checks and balances sa sistema nila para hindi maabuso ang kapangyarihan. For example, ganito karami ang oposisyon nila. Actually, mas marami pa sa photo na ito at mas marami pa kaysa sa administrasyon. Kaya nagagawang nilang bumoto against sa martial law. Ganito karami ang oposisyon nila at ito ang pagkukulang sa Pilipinas. Mga malalakas na partido na alam mo talaga kung sino ay para sa gobyerno o administrasyon at sino ang oposisyon. Sa sobrang lakas ng political parties nila, may isa pa nga na nagngangalang Basic Income Party na isa lang ang gusto nila mangyari para sa South Korea, Universal Basic Income. Mga ganong klaseng plataforma na meron sana tayo sa Pilipinas pero wala dahil ang sistema natin ay bumoboto sa individual na kandidato na most likely ay para sa administrasyon. Dahil ang inclusive institutions ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan at hindi lang sa iilan, ang kanilang media, civil society, hanggang sa mga kabataan ay nagkakaroon ng lakas ng loob para lumaban at ipanatili ang kanilang demokrasya. Kabaligtaran naman ang nangyari sa Pilipinas dahil meron tayong tinatawag na weak at extractive institutions. Noong 1972, napasailalim ng diktadura ang judiciary, ang legislature ay ginawang rubber stamp o sunod-sunurin ng presidente, habang ang civil society ay pinaghati-hati gamit ang patronage, pananakot at pagpatay. Ang South Korea ay natuto sa kasaysayan nila at unti-unti nilang riniporma ang kanilang sistema para ito ay maging inklusibo. Pinapakita nila ang kapangyarihan ng inclusive institutions na maaari rin tayong pwedeng matuto bilang mga Pilipino. Tandaan natin, walang diktador kung walang nagpapadiktador. Sabi nga ni Jose Rizal, there are no tyrants if there are no slaves.